Sa umaga pong ito ay ating pong tutunghayan, pag-aaralan ng patungkol po sa RH Bill. Pero hindi po yung RH Bill ng Kongreso, hindi po yung batas ng tao. Pagkat ang RH Bill po na ating pag-aaralan is the way to God's favor. Gusto po natin ng pabor ng Panginoon? Amen. Iilan lang po Nais po natin ng pabor ng Panginoon? Mahina po yata. Gusto po natin ng pabor ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Father, in your mercy, in your love, break our hearts this morning. At sa iyong habag, O Diyos, dalangin po namin. Nahipuin mo ang aming puso at kaluluwa. Napuspusan mo po, punuin, hanggang mag-umapaw ang lahat ng nauuhaw at nagugutom sa iyong presensya. Maranasan namin, O Diyos, ang iyong katotohanan at ang iyong buhay. At amin pong madama ang iyong pag-ibig na lubos mo nga pong ipinagkaloob sa amin. Father, it's not all about us, but it's all about you. Kaya dalangin namin na ikaw lamang maitaas, maluwalhati, mapurihan. At ikaw ang tumugon, Panginoon, sa iyong bayan. Ikaw pong nakakaalam ng lahat ng pangangailangan. So Father, we pray in the name of Jesus. In your presence, our enemies melt like wax, O God. Sila'y natutunaw, Panginoon, sa iyong presensya, sa apoy ng iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Kami ay luluhod, magpapakumbaba, at patuloy kang sasaliksikin. Pagpalain mo po ang iyong salita, pagpalain mo po ang lahat, at sa iyo lamang, Panginoon, ang kaluwalhatian, kaharian. Have your way this morning, O God, for we are thirsty and hungry, and possess us, Father, in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. Tulad po ng nabanggit ng ating pastora, ngayon pong huling araw ng ating 21-day fasting. Kung tayo po ay nais pang magpatuloy, mainam po. Pagkatulad po ba sa isang eroplano, hindi po yan agad nagte-take off Tama po? So kung tayo po ay nag-adjust sa ating pagfa-fasting, pag-aayuno, maaari po nating ituloy. Dahil yun nga pong ating ginawang 21-day fast, katulad ng ginawa ni Daniel, it was a light fast. Kumakain po siya pero hindi po ganoon karami at inalis niya po yung mga tinatawag na mga delicacies. So maaari po natin ituloy ang ating fasting. True fasting brings obedience and honor to God. As a result, you will be caused to rise upon the high places and be blessed with the promised blessings of God. I-review po natin sa lahat po ng nag-ayuno at nais pang magpatuloy sa pag-aayuno. I-review po natin ang mga benepisyo at pagpapala ng pag-aayuno. At kung hindi po kayo nakapag-ayuno sa anumang kadahilanan, sakit, trabaho, kaabalahan, meron tayong panahon nga po para ituloy pa po ang ating pagfa-fast o pag-aayuno. In Isaiah 58 verse 6, this is God's chosen fast. Tingnan po natin ang mga pagpapala kapag tayo ay nag-fasting. Ang sabi po ng mga pagpapalang ito sa Isaiah 58. Sa verse 6 po, itong mga kondisyon. Maaari po tayong mag-withdraw sa bangko kung wala tayong dineposito? Hindi po maaari. Meron kami isang kakilala, nagbukas ng kanyang ATM. At nagbayad di po ba may bayad po yun, pag nagbukas ka ng account. At pagkatapos po noon, wini-withdraw na niya yung binayad niyang 250. Sabi niya, bakit? Walang lumalabas. Nagbayad akong 250. Kailangan kong pera ngayon. Ang tanong namin, magkano ba dineposito mo? 250 yung binayad ko. Hindi, bayad lang yon sa service fee, lahat-lahat. Pero yung dineposito mo, wala kang mawi-withdraw. Kahit sirain mo yung walang lalabas. So, nakakatawa po
Pero minsan sa ating spiritual na paglakad, nais nating mag-withdraw, wala pa tayong dinedeposito. So sa Isaiah 58, verse 6, ito po ang kondisyon. Kailangan po nating mag-deposito. Ano po yon? Number 1, isa-summary ko na lang po dahil napag-aralan na po ito last Sunday po. To loose the chains of injustice. Untie the cords of the yoke. To set the oppressed free. To break every yoke. To share your food with the hungry. To provide the poor wanderer with shelter. When you see the naked, to clothe him. Not to turn away from your own flesh and blood. Susunod po. If you do away with the yoke of oppression, with the pointing of finger and malicious talk, if you spend yourselves in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, if you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words. Kung bibilangin po natin ito, 19 pong kondisyon. At kung titingnan po natin, ang mga ito ay isang daan ng paglakad, paggawa po ng tama. Ito po ay mga actions of or attitudes, mga tamang gawa ng katwiran. Tingnan po natin ang pagpapala kapag yung mga kondisyon na yon ay atin pong sinunod. Number 1, your light will break forth like the dawn. Doon po yung tulad ng bukang liwayway. Your healing will quickly appear. Your righteousness will go before you. The glory of the Lord will be your rear guard. Yung po ang ating magiging tagapagbantay. You will call and the Lord will answer. You will cry for help and He will say, here am I. Ito po ay mababasa sa Isaiah 58 and then verses 9 and 10. Ano pa po? Your light will rise in the darkness. Your night will become like the noonday. Gabi, subalit sa iyo ay parang katanghalian ng araw ang liwanag. The Lord will guide you always, verse 11. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. And verse 12, your people will rebuild the ancient ruins and will raise up the age-old foundations. You will be called repairer of broken walls, restorer of streets with dwellings. And verse 14, you will find your joy in the Lord. And I will cause you to ride on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob. Kung bibilangin po natin ito, 20 blessings, benefits, and rewards when we do through fasting. Titingnan po natin sa simpleng salita, ang ano pong ibig sabihin ng mga nabasa natin na from verses 9 and 14. The light of your Christian experience shall shine. You will experience victory. Health is promised. Righteousness will prevail. The glory of the Lord will rest upon you. Answers to prayers will come when you call upon the Lord. God will give prompt attention by saying, here I am when you call. Because of compassion for the hungry and suffering, God will cause your life to rise out of obscurity, and darkness shall be as day. You shall be led continually of the Lord. He will satisfy your soul in drought and make fat thy bones. Kapag sa Bible po, yung merong make fat your bones, it speaks of God's anointing. You will be like a well-watered garden, like a spring of water. You shall be called a rebuilder, able to restore waste places. You shall be called repairer of the breach, repairer of that which Satan has broken down.
and God is honored by your obedience. You will be caused to rise upon the high places and be blessed with His promised blessings. Amen. 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 God is honored when we do true fasting and when we obey Him. Ano pong ibig sabihin nun? He will cause you to rise upon the high places. Yan po ang high places. Hindi ka mabibiktima ng kaaway, kundi sila ang iyong tatalunin. Amen? You will rise upon the high places. Isaiah 40:31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi panahon lamang ng panlulupaypay. Iyon ay panahon na pagtanggap ng kalakasan mula sa Panginoon. Ito po ang nangyari kay Daniel. In chapter 9, verse 20. Ano po ang sabi ng mensahero ng anghel ng Diyos? Si Daniel po ay nag-fasting. Hindi lamang dahil meron siyang matinding personal na pangangailangan. Ang sanhi po kay Daniel na mag-fasting ay ang kanyang marubdob na burden o bigatin para sa kanyang bayang Israel. Pagkat siya ay nabuhay ng panahon ng pagkukubkob ng kaaway. In Daniel 9:20, ang sabi po ng anghel, you were given insight and understanding, for you were highly esteemed. Kaya't nang siya po ay nag-ayuno, nang saliksikin niya ang Panginoon na talaga siya ay seryoso, siya po ay may trabaho. Siya po ang punong ministro ng buong Babylon. Napakahirap po maging pinuno ng pamahalaan. At nag-iisa po siyang Kristiyano doon sa kanyang lugar. And yet he fasted. Because God saw he was really hungry and thirsty to seek God. He was given insight and understanding. Ito po ang ating ipanalangin sa huling panahon. Kung paanong si Noe ng lumang tipan. Pinahayag ng Diyos kay Noah kung paano maghanda. Pagkat ibubuhos ng Diyos ang kanyang judgment sa mga makasalanan ng kanilang panahon sa pamagitan nga po ng baha. At nagpatuloy ang lahi natin ng mga tao because God found Noah. He found favor with God. And so let us pray for insight and understanding, knowing the times and the seasons of God. Napakahirap kung hindi natin mapagtanto ang panahon na ating kinabibilangan. Halimbawa, malamig po ngayon, Medyo malamig. Magsusuot ka ng panlamig. At kung sobrang lamig, at hindi nakahanda ang tao, wala siyang panlamig, may namamatay po sa sobrang lamig. O kung mainit naman, aangkop ka. Ang iyong gagawin, ang iyong kasuotan ay angkop sa panahon. Kaya sabi po nila, the season commands the behavior. So we should know the times and the seasons of God. In general at ganun din po sa ating personal na buhay. Kaya kung tayo, we are in the season na nais ng Diyos na we just seek God, tinatago niya tayo, ay hindi po tayo madedepress at malulungkot. Katulad ni Daniel, nilayo siya sa kanyang bayan, nilayo siya sa kanyang pamilya. Pinaglilingkuran niya ay mga pagano. Subalit, siya ay pinromote ng Panginoon. Bakit po? Daniel knew the time and the season of Israel. Sapagkat nabasa nga po niya sa aklat ni Jeremiah na yun ang panahon ng pagkukubkob sa Israel. Kahit alam niya yon, siya po'y nagsumamo sa panalangin. Panalangin na dumating na ang kalayaan ng kanyang bayan at ng kanyang lahi. Amen po?
Daniel was highly esteemed. His words were heard. The angel was sent in response. At sabi nga po ng anghel ng mensahero, Michael, your prince. Si Michael po ang warrior angel. At siya po ang tinalaga ng Diyos na prinsipe o tagapagbantay ng Israel. Michael, your prince. At sabi ng anghel in verse 11:1 of Daniel, I took my stand to support and protect him. Sino po? Michael, the prince of the angel na tagapagbantay nga po ng Israel. Kung ganoon, ang ating bansa ay mayroong tagapagbantay na mula sa Diyos. Ang bawat sambahayang Kristiyano ay mayroong tagapagbantay na itinalaga ang Diyos. We have a prince in this church, the angel of God. Amen? At ganoon din sa iyong sambahayan, pagkat ikaw ay anak ng Diyos. Subalit, ano po ang sabi ng anghel? I took my stand to support and protect him. Sino po? Yung tagapagbantay, the Prince of Persia. Ang Persia po, ito ay isang paganong bansa. Nadadaanan ng mensahero ng Diyos. Sila po ay nag-warfare. How long? Kaya nga po, 21 days. Nung unang araw pa lang na nanalangin si Daniel, pinadala na po ang anghel bilang sagot sa kanyang katanungan. But 21 days munang nakipag-warfare, nakipaglaban itong anghel. Tinulungan niya si Michael, yung angel na nakatalaga sa Israel, sa mga Hudyo. Alam niyo po yung kung seryoso po tayong nanalangin, nag-fasting, kung tayo po ay naging matakaw pa rin at maraming kinain within the 21 days, hindi po tayo nag-fasting. Pwede pong binawasan ayon sa ating kakayahan. Pero when we do the true fasting and prayer po, binibigyan nating lakas yung anghel ng Diyos na itinalaga para sa atin upang manalo sa paikipaglaban. Saints, warfare is true. Kung paanong marubdob ang digmaan sa Israel. Bakit hindi na po natapos ang digmaan sa Israel? Because alam ng kaaway nandoon ang sentro ng presensya. The Shekinah glory noon pang una. And Jerusalem means peace. Shalom, peace. Kaya't ang kaaway, inaalis yung peace, ninanakaw, sinisira, pinapatay yung peace sa Israel, sa Jerusalem. And so there was warfare. And they say Israel is so strong as a country because it was birthed out of warfare. When Jacob struggled with the angel of God, and he prevailed. And so his name was changed to Israel. The Prince of God who prevailed. Kaya't our life, ang ating buhay, it's not a comfortable Christian life. Tama po? It's like a journey. Minsan maliligaw ka. Ilang beses po kaming naliligaw, Pagluluwas o pupunta sa Saklo, pero purihin ng Diyos, makakarating ka rin. Kaya lang yung oras, at yung saan na kaya tayo? Dadaanan natin ang mga bagay na yan. Subalit tayo po ay huwag pang hinaan sa ating paikibaka sa buhay na ito. Amen? Sapagkat victory has been assured, has been given by our Lord Jesus. And so the visions, binigyan ng mga pangitain, ito pong si Daniel. Ano po yung mga pangitain? Paki-flash po Daniel chapter 7 verse 17. The four great beasts are four kingdoms that will rise from the earth. Ano po ang tingin ng Diyos sa mga kaharian? Beast. Nung panahon po ni Daniel, they were beast.
These four kingdoms were beasts. And then verse 18. But the saints of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever, yes, forever and ever. Amen? Maraming halimaw at ang mga kaharian, ngunit ito po ang sinabi ng Diyos, but the saints of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever, yes, forever and ever. Amen? They shall receive, they shall possess, and it will not be taken away from them. Isa pa po, verse 21. As I watched, this one was waging war against the saints and defeating them. Ito po yung vision na pinakita kay Daniel. And verse 23, until the Ancient of Days came and pronounced judgment in favor of the saints of the Most High, and the time came when they possess the kingdom. Hallelujah. Amen? The Ancient of Days, it is Jesus. Yan po yung ating Panginoong Jesus. Jesus has already pronounced judgment upon the enemies in favor of the saints of the Most High. Ang mga tinura ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad sa ating panahon ngayon, it is in favor of the saints. And the time came when they possess the kingdom. Darating ang panahon, the saints shall possess the kingdom. And then tingnan po natin in verse 8 and chapter 8, verse 10. It grew until it reached the host of the heavens, and it threw some of the starry host down to the earth and trampled on them. It set itself up to be as great as the prince of the host. It took away the daily sacrifice from him, and the place of his sanctuary was brought low. Because of rebellion, the host of the saints and the daily sacrifice were given over to it. It prospered in everything it did, and truth was thrown to the ground. This speaks of the beast. This speaks of the Antichrist. And this vision has been appointed to happen in the last days, sa huling panahon. At ito po ay nakita nating nangyari. Mga tanyag na pangalan sa Kristyanismo. Iilan ang nangahulog. At kailangan pa bang lumayo? Minsan hindi natin lubos na maunawaan kung bakit magagawa ng isang manggagawa, isang pastoro, isang Kristiyano ang mga bagay na hindi man lang sumagi sa ating kaisipan. Verse 23, in the latter part of the reign, when rebels have become completely wicked, a stern-faced king, a master of intrigue, will rise. He will become very strong, but not by his own power. He will cause astounding devastation and will succeed in whatever he does. He will destroy the mighty men and the holy people. Verse 25, he will cause deceit to prosper, and he will consider himself superior. When they feel secure, he will destroy many and take his stand against the prince of princes. Yet he will be destroyed, but not by human power. Mga kapatid, ang dumarating na kadilimang ito, hindi natin alam kung kailan. Subalit, nung panahon pa ni na Apostol Pablo ay sabi na, narito na ang espiritu ng Antikristo. Ang sabi po ng chapter 11, verse 32. With flattery, he will corrupt those who have violated the covenant. But the people who know their God will firmly resist him. Those who are wise will instruct many. Though for a time they will fall by the sword or be burned or captured or plundered.
When they fall, they will receive a little help, and many who are not sincere will join them. Verse 35, some of the wise will stumble, so that they may be refined, purified, and made spotless, until the time of the end, for it will still come at the appointed time. And chapter 12, verse 3, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Amen? Ano pong sabi ng anghel kay Daniel? Chapter 10, verse 11. Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you. Stand up, for I have now been sent to you. And then in verse 12, then he continued, do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding, to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Amen? Kaya't ang sabi po niya, I took my stand to support and protect him. Purihin ang Diyos. Amen? Ang mga vision na ito, while Daniel was doing his 21-day fasting and even before, ay nagbigay po ng great insight, understanding, and revelation. At ito ngayon ang ating binabasa. Purihin po ang Diyos. So all those blessings, visions, revelations, paano po natin masasum up ang lahat ng karanasang ito ni Daniel? You are highly esteemed and favored by God. Ito pong ating bibigyang pansin. Amen? Daniel found favor with God. Young people pa lang siya nung dinala siya po sa Babylon. Maybe 17, 18, early 20s. At sa kanyang pag-iisa doon, nandun sina Shadrach, Meshach, Abednego. He found favor with God. Wala po sa edad. Sabi ng Biblia in the book of Psalm, God has ordained a mighty praise in the mouth of babes. Sa mga baby, sa mga bata. Huwag tayong magtataka kung sa mga bata ngayon, they receive visions, signs and wonders and dreams. Yan pong sinabi ng Joel chapter 2. The young men shall see visions and dreams. Even the old men, kaya wala po yan sa edad. Ano nakita ng Diyos sa buhay, sa puso, sa katauhan ni Daniel, that he might found favor with God? That an angel from God, from the heavenlies, from the heavens, will just take time to go out of eternity at pumasok sa ating panahon at bumaba dito sa lupa just to find and speak to Daniel. Marahil ito pong kasagutan. Ayon po sa ating pag-aaral sa buhay ni Daniel, he walked with respect and honor to God. Yan po ang ating RH bill. Yan ang gawin nating batas. Respect and honor. Maaari ba nating sabihin, mahal na mahal kita? Wala ka namang galang, parang hindi tugma, ano po? Ang pag-ibig ay may katumbas na respeto, paggalang. Kaya anong kasama sa 10 Commandments? Honor your father, your mother. Sa mga asawang babae, submit to your husband. At sa mga asawang lalaki, love your wife as Christ loved the church and gave himself up to sanctify her. So it was all about respect, honor, and sacrifice. So tandaan niyo po RH Bill. Respect and honor is the way to God's favor. Gusto mo ng pagpapala? Gusto mo ng pabor, mabuti at mahabang buhay? Huwag kang maging lapastangan.
Huwag kang maging rebelde. Ika'y gumalang, ika'y rumespeto. Pagkat ganyan ang ating Panginoong Yesus. At ito ang ipinamuhay ni Daniel. Biruin nyo, napakasasamang mga hari. Ilang hari ang dumaan sa buhay ni Daniel in his 66 or more than years as a prime minister in Babylon. Masasama ito. Pinatay, sinira ang kanyang bayang Israel, yet he served faithfully. He respected them. He respected those pagan kings. Kaya nga sabi ng Proverbs 3:6, in everything you do, put God first. He will direct you and crown your efforts with success. When we put God first, we give Him honor. We respect Him. We respect our God. Kaya nga in Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, minsan kinukote natin ito sa ating offering. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing. Your vats will brim over with new wine. Parating bago ang pagpupuspos ng Diyos. Saan po? With our wealth sa ating kaban. When we honor the Lord. Ang tithes and offering po, ang ibig pong sabihin ng tithes ay first fruit, unang bunga. Hindi ko po kayo sasabihan kung kunin nyo sa gross o sa net. Gross po, yun bawat tinanggap ko 1,000, itithe ko 100. Ang net, alisin ko muna lahat po ng gastos. Natira 50, o ito yung itatithes ko, 5 pesos. Nasa inyo po yun. Pero God's way of tithing and offering is you offer the first fruit. Ba't hindi tinanggap yung handog po ni Cain, yung magkapatid, Cain at Abel? Katanggap-tanggap yung kay Abel, kay Cain ay hindi. Pareho naman sila naghandog. Because God looks at the attitude of the heart. Yung unang bunga ang hinandog ni Abel. Si Cain, hindi po natin alam, marahil hindi yung unang bunga, yung tira-tira. Kasi harvest yung kay Cain. Yung po bang gulay, marahil, palay, pagkain, yung magsasaka siya. Yung bang mabubulok na yung kanyang inhandog, yung matitira lang, hindi po nasulat. But the tithes and offering favorable with God ay yung first fruit o ang ating bunga. We respect God by obeying His word, by submitting to His will, by listening. We honor God when we put Him first. When we honor our parents and leaders, we are promised a long and good life. Minsan in our Christian life, we become distracted. Kaya God has to give us focus. At ginagamit ng Diyos madalas ay ang mga pagsubok upang sa ganon, we should pay attention to Him again. So respect and honor is God's way to God's favor. Ito pong mga halimbawa sa isang tahanan in Ephesians 6. Ephesians 6 speaks of warfare. Put on the whole armor of God in verse 10. It speaks of warfare. Pero bago po warfare, ano po ang sinabi? Mula po sa mga naunang verses, children, obey your parents in the Lord. Wives, submit to your husband. Husbands, love your wives. Paano tayo makakapag-warfare kung sa ating sambahayan ay mayroon pong disorder? Pagkat alam ng kaaway, strength is in union, and it starts with family. Hindi lamang sa ating pamilya, sa pamilya ng Diyos. How could a church be strong when there is dispute and all those divisions inside the church? So we should follow God's order. So that in warfare, so that in following and obeying God, there is strength. Naunawaan po natin. Ano pong unang pinapaayos sa atin? Ang ating puso, ang ating attitude. God loves respect and honor among His children.
Kaya nung panahon ni Moses, ng si Korah, pinsan po siya ni Moses nagrebelde at sabi nila, si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Marahil sabi na, Levita rin tayo, pinili din ang ating lahi. Anong sagot ng Diyos? Bumuka ang lupa, nilamon silang mga nagrebelde. Pagkat napakabigat sa Diyos ang paggalang at pagsunod sa Kanya. Respect and honor. Number 1, si Jesus. He walked in total respect to the Father. He honored Him in everything. Even to the point of death on the cross, He obeyed the Father. Luke chapter 2 verse 40. The child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Ganon din po in verse 51. Jesus was obedient to them. Sino po yung them? Joseph and Mary. And in verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Amen. Pangalawa po yung ating nabanggit si Daniel. He found favor even with pagan kings. Pag si Daniel nang nagsalita, naikinig ang mga hari sa kanya. Because he also respected and honored his masters, the kings, the leaders, even if they were not Christians and believers. Si Ruth, in the book of Ruth, chapter 1, verse 16, where you go, ang sabi ni Ruth, I will go. Kausap niya si Naomi, ang kanyang katwangan, ang kanyang mother-in-law. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God, my God. Where you die, there I will be buried. Only death shall separate you and me. Parang mag-asawa po, ano? Ganun kamahal ni Ruth yung kanyang katwangang babae kasi balo na si Naomi. Di niya iniwan. Dalawa sila, si Orpa umuwi na, baka nag-asawa ulit. Pero si Ruth, hindi niya po iniwan. And Ruth, look at the favor of God in her life. Because of her respect, honor, and devotion to her mother-in-law, she became the great-grandmother of King David. And David, si David po ay ninuno ng Panginoong Jesus. They came from the tribe of Judah. Sa pamagitan na napangasawa ni Ruth, si Boaz. Si Ruth po ay galing sa lahi ng Moabita. Moabites were enemies of Israel. But because God found such a respectful, a devoted heart, she did not deserted ang kanyang nag-iisang nabiyudang katwangang babae. God blessed her life. Amen? Moses, in Exodus 18:13-23, and in verse 24, Moses listened to his father-in-law, Jethro, and did everything he said. Leader na po nito si Moses, nandun na sila sa ilang. Binisita siya ng kanyang father-in-law na si Jethro. Naita ni Jethro ang kalagayan ni Moses. Ano pong sabi niya kay Moses? Moses, buong araw kang naikinig sa mga tao, nagpapayo, talaga, hindi ka tatagal dyan. At ang mga tao, hindi mo mamiministeran lahat yan. Kaya sabi niya, pumili ka ng mga tao na maaari mong i-delegate ang iyong gawain. Nakinig po si Moses, the man of God, sa kanyang father-in-law na si Jethro. At siya po ay pinagpala, naging maginhawa ang kanyang pamumuno. David, in 1 Samuel 24, verses 5-7. Afterward, David was conscience-stricken for having cut off a corner of the robe of Saul. He said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lift my hand against him, for he is the anointed of the Lord." With those words, David rebuked his men and did not allow them to attack Saul. Si Saul, alam natin kung anong naging hari siya. He did not obey God. He was disobedient. At walang kasalanan si David, but because of inggit, ay ninais niyang patayin itong si David. Because he knew he is the next king, the anointed one of God.
Ano pong ginawa ni David kahit masamang kanyang hari? Enepoteginan. He did not touch Saul while he was king of Israel. In 1 Samuel 16:11, dito natin makikita yung attitude po ni David. When he was still a young people, David was tending the sheep. And in 1 Samuel 17:15, David went back and forth from Saul to Bethlehem to tend his father's sheep. Anong klaseng kabataan ba si David? Nung pumunta po ang propeta Samuel, sabi ng Diyos, i-anoint mo na ang susunod na hari ng Israel. Yung 7 pong mga kuya ni David, matitipuno, mga warrior, ang akala ni Samuel, ito na yata ang susunod na mahari. Sabi ng Diyos, hindi, huwag kang tumingin sa panlabas. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, pero ako na Diyos ay tumitingin sa puso. At sabi niya kay Jesse na tatay ni David, wala ka na bang ibang anak? Ang sabi niya, meron yung bunso, pero nag-aalaga siya ng tupa. Yung pamong bunso ang nag-aalaga ng mga tupa, ano po? At nung panahong yon, hindi lang 100 ang tupa. Ang kayamanan ay nasa dami ng kanilang mga alagang hayop. At pinatawag si David. Anong klaseng anak si David? Masipag, masunurin sa kanyang ama. Naghanap kaya ang Diyos ng isang, masunurin, walang reklamo sa tatay. Kasipag na, yamon dili, magpastol. Kahit leyon, pinatay nga po siya para protektahan yung kanyang mga tupa. At doon nga, gumagawa siya ng salmo, di ba? Psalm 23, ang Diyos, the Lord is my shepherd, I shall not want. Nag-iisa siya doon, hindi siya nalumbay. Ginawa niyang worship area, yung pong wilderness, kung saan siya nagbabantay ng mga tupa niya. He found favor with God. At pagkatapos nga po noon, alam na natin ang history. Natalo niya si Goliath, 9-foot angel, sa pamagitan lang ng tirador na isang bato. Because God was with him and he was favored by God. He won in every warfare because God looks at his heart. Amen? Samuel, he lived in the temple. Anong klaseng bata po itong si Samuel? He was dedicated to the Lord by Hannah, his mother. He did not run away. Ilang taon po ba hindi na dumudodo sa nanay ang sanggol? 2 years old? So 2 years old pa lang si Samuel, dinala na siya ni Hannah sa templo. At once a year lang siyang binibisita. Nung po bang lumaki na si Samuel, lumayas siya sa templo? Di ko naman gusto ito napilit lang ako ni nanay ko Namimiss ko na yung mga kapatid ko, uwi na ako. Wala pong ganon. Doon siya'y naging utusan. Doon siya'y nag-iisa. Hindi niya nadadama gabi-gabi ang yakap ng kanyang ina. Hindi niya naranasan ang gabay ng kanyang ama. Nag-iisa siyang katulong, utos-utusan doon sa templo from 2 years old. Sumunod siya sa gusto ng kanyang magulang na siya'y ihandog sa templo. Napilitan? Oo, hindi naman niya choice yon, choice ng nanay niya. Pero niyakap niya yon. Sinunod niya yon. Hindi siya tumakas, niyakap niya ang kalooban ng kanyang magulang. Anong nangyari nang siya'y bata pa? Tinawag siya ng Diyos, Samuel, Samuel, Samuel. Nakausap siya ng Panginoon. In 1 Samuel 3:19, the Lord was with Samuel as he grew up. He let none of his words fall to the ground. Verse 20, and all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. The Lord continued to appear at Shiloh, and there he revealed himself to Samuel through his word. And Samuel's words came to all Israel. Hinintay ng Diyos that Samuel should be birthed. Nung panahong yon, Israel was backslidden because their high priest Eli do not see visions anymore and lived after the flesh. But Samuel grew. He found favor with God. Bakit? He respected Eli. Tama po?
Nung tawagin siya ng Diyos, 3 beses siyang tinawag. Samuel, Samuel. 3 beses din siyang bumangon. Ano po yun? Yung saserdoteng si Eli. Hindi niya sinabi, ang kulit naman ni Eli, matanda na kasi, tawag ng tawag, gabi na. Wala pong ganon. Yung iba nga, gising na, gising na. Ayaw magising. Hindi raw magigising yung gising na eh. Pero siya, 3 beses. 3 beses, bawat tawag sa kanya, bumabangon siya. Excited siya, walang reklamo. He respected and honored. And then Joseph, in Genesis 37:14, go and see if all is well with your brothers with the flocks and bring word back to me. Siya po ang errand boy ng kanyang ama. Medyo suwail kasi yung mga kuya niya eh, yung pong 10. Pinag-aalaga ng tupa pero nagliliwaliw. Sabi niya, gaano kahahaba yung kanyang lalakarin para hanapin po ang kanyang 10 kuya. Ngunit dahil sinabi ng kanyang ama, siya po ay susunod. Kaya't ano pong ginawa ng kanyang mga kapatid? Halos siya'y patayin at pinagbili. And then in Genesis 50 verse 19, those eternal words came out of Joseph's mouth. Nung siya ay halos hari na ng Egypt, ang sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good, for the saving of many lives. We know the story of Joseph. Amen? Because when he was still young, he respected his father's will. Kaya marahil, naging paborito siya ng kanyang ama. Mapagsilbiya po eh. Walang reklamo. Kaya nandun ang pabor ng kanyang tatay. Hindi niya tinatakasan ng kanyang tungkulin. Takbo. Takbo siya. Gaano kalayo? I-search nyo na lang po. Gaano kalayo ang kanyang nilakbay. Mula Shechem at dun sa tahanan ng kanyang ama. And so Joseph became a deliverer. He became the hand of God to save his generation. Respect and honor. Nasulat sa Psalm 105 verses 16 to 20 ang patungkol kay Joseph. And then in verse 15 of the same chapter, doon na isulat, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. Tumutukoy po yun kina Moses, kina Joseph. The servants of God who found favor with him. Why? They knew respect. They knew honor. Respect and honor to God and to men. Amen? So, oras na po, meron tayong communion. So, I will touch down po dito. Exodus 20 verse 12, God said, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ephesians 6, 1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. And Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Ephesians 6, 5-8, slaves, obey your earthly masters with respect and fear, with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, and whether he is slave or free. 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Amen. Ulitin ko po 1 Timothy 5:17. Yung pastor po dito sa New Testament, ang tawag elders. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Amen. Napilitan kayo yata. Ulitin natin. Amen. Double honor. Verse 19, do not entertain an accusation against an elder or pastor.
unless it is brought by 2 or 3 witnesses. Maliwanag po yun? Titus 3:1-2. Remind the people to be subject to rulers, authorities, to be obedient, to be ready to do what is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men. 1 Peter 2:17. Show proper respect to everyone. Love the brotherhood of believers. Fear God, honor the king. 1 Peter 5:5. Young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud and gives grace to the humble. 2 Timothy 3:1-5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. And 2 Thessalonians 1:7-8, for the secret power of lawlessness is already at work, but the one who holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. And the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. Church, we need God's favor and protection. And so we should check our attitudes and actions. We should always respect and honor. Unang Panginoon, ang ating magulang sa laman. Oo, mga anak, kabataan, hindi nyo pinili ang inyong magulang. Ang Diyos ang pumili. So you should respect, honor, and obey your parents. Support them, love them. Amen? Help them. Submit. Ganon din po sa mag-asawa. Amen? Bakit po? Pagkat dumarating ang kadiliman, pagkat maraming kaaway ang ating kaluluwa, let us walk in the way of God's favor, protection, and love. Let us not quench the Holy Spirit, but walk in God's anointing. When God's favor comes His presence, His Holy Spirit, His anointing. Ito pong panahon na sabi natin, Lord, puspusan mo po ako, pahiran mo po ako. And Luke 10:18, dito po ako magwawakas. Jesus replied to His disciples, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes, scorpions, and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. Amen? So let us walk in God's favor. Tayo po ay tumayo. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay may communion. Tayo muna po ay manalangin. O Diyos, dalain po namin, Panginoon. Ibuhos mo sa aming buong puso at pagkatao ang espiritu po ng pagrespeto, paggalang, respect and honor, O God. Envelope us and possess us with these spirits, like the Spirit of Jesus. At ito po ay aming maranasan. Pagpalain mo po ang aming iglesia, Panginoon, ng espiritu ng pagpapasakop at paggalang, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong salita at sa aming mga pastor, sa mga nakatatanda. At ito rin po ay aming baunin sa aming mga tahanan, at nang ika'y maluwalhati at bigyang kalakasan ang bawat isa. Bless your word, Father. We say amen to your will, that we should respect and honor. In the name of Jesus, amen.